Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Taurus, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 22 to 29, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Sa mga gusto magpa-personal reading, is po talaga yan sa pinaka-YouTube ko o sa description below. Nandiyan po yung link ng aking FB, paki-message ako para sa detalye o ilalagay ko dyan sa mismong video. No, yung aking FB para ma-check nyo din para hindi kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Ingat na lang din kayo. Personal reading, hindi mo ito personal reading. Okay, general reading tayo. Huy! Ganda. Okay, general reading tayo. Vice versa. Energy reading. Okay, meron kang 30, 6, 9, 11, 25. Connected ka sa mga number na yan o magkakaroon ka ng connection sa mga numero na ito. Meron kang Gemini, Leo, Virgo, Capricorn. Ganun din sa kanila, okay? Okay. Taurus. Ayusin nga natin, medyo ano naman si ate. Palang-palang yarn. Okay, Taurus, andito ka sa sitwasyon mo na maaari may mga bagay o iniisip ka na sitwasyon na, no, na hindi ko alam why siguro mga bagay na medyo may konti pag-aalinlangan, pwedeng na doon sa point na yun. O kaya naman, nagkakaroon ka ng mga reflection from the past, diba, sa mga taong nakasalamuha mo, o sa mga taong nangganap o nangyari in the past, pwedeng na doon sa point na yun. So, iba naman sa inyo is nandun yung point na may mga iniisip ka na ikinasisiya mo o may nakakausap ka na ikinasisiya mo o may mga kaganapan na ikinasisiya mo or ikakasiya mo. Nandun sa point na yun. Andun yung point of action and desire with something. Maaaring may mga piniisip ka na gusto mo aksyonan, iniisip ka na desire, na dinidesire na gusto mo aksyonan, pwede nandun sa point na yun, or may mga bagay na may mga aayusin kang gusot, isa sa ayos, pwede na doon sa point na yun, or baka naman din na may mga bagay ka na kakausapin, diba? Or makipagkasundo, or may mga pag-uusap, pwede na doon sa point na yun. So, iba't sa inyo, may mga ayusin kang either gusot, malaki man o maliit yan, pero may pagsasaayos na gagawin, siguro may mga riresolbahan ka, ganyan. O kaya kung may mga gusot, situation, problem, o naantala o na-delay, mga ngayon, aayusin mo yon, pwedeng na doon sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is may mga worrying and doubt, no, sa ibang aspeto ng buhay mo. Yun nga, mag-aalinlangan, or sa iba dito medyo siguro baka nalilito ka lang, no, baka nalilito, may mga pagkalito na sitwasyon ako nakikita sa iyo. Handito yung point din na maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang mas matanda sa'yo or kaedad mo. Yun ang nakikita ko. Kasi may matanda ako nakikita. Pwede ikaw yung matanda, then magkakaroon ka ng connection sa isang taong mas bata sa'yo or kaedad mo din. Vice versa. Yun, meron ako nakikita gano'n. And then also, ang iba naman sa inyo is makaka-receive ka daw ng gift, tulong, pagmamahal, or pera. Or ikaw ito. No? Pwede rin naman sa iba sa inyo is baka may humingi sa'yo ng tulong. Diba? O humingi sa'yo ng suporta. Pwede na, pero baka mag-aling lang ka, bibigyan ko ba to o hindi? Pwedeng nandun sa point na yun. Or magda-doubt ka sa kanya. Diba? Pwedeng nandun sa point na yun. Or siya ito sa iyo. Vice versa. May mga situation lang na complicated situation. Malaki man o maliit yan. May mga conflict or complicated situation lang. Hanggang din yung point na magkakaroon ng mga pagdedebate na situation sa nakikita ko dyan. Siguro, when it comes sa debate, siguro related siya sa mga pera, trabaho, kontrata, or mga bagay na, siguro ano lang siya, pag-uusap. It's more on pag-uusap kasi napaka-very understanding naman nung nakikita kong tao no? Yan. Handun na may understanding, handun yung maturity, kumbaga, yon. Maring hindi man siya ganun kalaki or hindi man dumating talaga sa point na masyadong complicated, hindi ganun sa iba. Sana wag. Pero kung if ever na ganun, habaan mo yung pasensya mo, ha. Sa iba naman sa inyo is merong tao na hindi ko alam kung inaabuso ka ba niya or ikaw nang aabuso ka. Alam mo yung point na when it comes sa pang-abuso kasi is maraming ibig sabihin. Halimbawa, yung
yung hingi ng hingi, ganyan. Hingi ng kung ano-ano, hingi ng tulong, o kaya naman is kasi masyado kang mabait, aabusuduhin ka. Alam mo naman 'di ba ang mga tao 'pag masyado kang mabait, aabusuduhin ka talaga. Mga gano'ng sitwasyon sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito is parang may tao na gusto niya ng parang gusto mag-apology, or kaso may napag-aalinlangan eh, ano, dun sa sitwasyon na yun eh. May nag-aalinlangan pero gusto niya ng mag-apology, pero hando sa point na nagugulan siya, pero gusto niya ng pakipag-usap, makipag-partnership or dealing. Yan, may mga dealing and partnership ako also someone want ng peace. Ganon din, apology and peace, isa lang yun, ano. Yun. And then also, be more on matured, ano, Taurus, ano, sa iba sa inyo. Kasi baka rin yung iba sa inyo is baka medyo may mga time na mag-i-matured kayo. Yan, be more on matured, or maturity is needed. Or kung matured ka na talaga, more on matured pa, ha? Magkakaroon ng mga dealing, partnership, communication. Sa iba dito is may mga promises eh. Hindi ko alam kung ikaw is magpa-promise ka sa sarili mo for something, or may tao na magpa-promise ka sa kanya, or may tao na magpa-promise sa'yo. Doon sa promises ako na nakikita, meron din ako nakikita na cycle na magduduktong or mauulit muli na doon sa point na yon. Sa iba naman is commitment. May tao na gusto talaga makipag-commit, or they want peace and apology, pero nagugulan siya. Hindi ko alam why. Medyo stressful itong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Yun. And then also, yun nga, may mga pain lang na nakikita ko dito. Pain. Siguro marami ibig sabihin ng pain. Pwede may mga bagay ka na naisip na nakapagbigay sa ng pain. O paari nagkakaroon ka ng reflection from the past na, nakakaramdam ka ng pain. Pwede sa mga ginagawa mo, sa trabaho mo, sa physical activity mo, or kung may mga sakit kang nararamdaman. Okay? Nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko. Medyo habaan mo yung pasensya mo, ha? Okay. Ay, meron ako nakikita na ano pala, pambobola. Hindi ko alam kung makaka-receive ka ng pambobola or ikaw yung mambobola. Pero may nakikita akong mambobola. Siguro, marami kasi ibig sabihin na pambobola, di ba? Halimbawa, kukuhanin niya yung loob mo muli, ganyan. Mga ganun sitwasyon. May mga ganun. Ito mo yan, no? Ganda at good fortune. Congrats! Maaari nakakita ka ng mga repeating numbers or related ka sa mga number na to. Ibig sabihin, your angel is trying to connect dahil may gusto siyang sabihin na mensahe sa iyo. This is a completion. This is a 1313. This is a good fortune. Ano? Ibig sabihin, there's a new beginning of growth of good fortune into your life. May mga, also this is a 3, 3, diba? Tapos 4, 4. Ay, oo nga, no? Ito mo, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng growth, joy, and may mga bagay ka doon na mabivision. Sinasabi dito. Also, makakareceive ka daw ng message. May good news. Yan. Oh my God. Ang ganda ng ano mo. Dito sa sitwasyon mo, may mga a-actionan ka raw, ha? Actionan mo kasi 3 lang siya eh. Ibig sabihin, is try to action o take it action, o may mga bagay ka talaga na kailangan mong iproseso sa sarili mo o sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Yan ang sinasabi dito, ha? Yun, kumbaga may mga bagay na kailangan mong ilaya yung sarili mo. Halimbawa, matigas ulo mo. Halimbawa, palasagot ka. Halimbawa, hindi ka nag-iipon ng pera, ilaya mo yung sarili mo. Ibig sabihin, baguhin mo yung sarili mo, mag-action. Kasi basta yun yung, basta there's an action, ha? Ando yung point na yun. And also, good fortune, no? Ganda, oh. Congrats! Yan, makaka-receive ka daw ng advice from someone or ikaw ito. May mga major change. Ibig sabihin, when it comes to a major change kasi is sure na sure na sure na sure. Ganyan. Andun sa point na yun, no? Yun. May tao na they want comfort, or ikaw ito, pwede ikaw baka nanghihingi o nanghahanap ka ng comfort, or may tao na gusto niya ng comfort mo, or ikaw gusto mo ng comfort niya. Yan. Or pwede rin naman kasi na may tao na magkakaroon ka ng ano, para magiging very comfortable kapag dating sa kanya. Na magkakaroon kayo ng connection or connected siya sa iyo. Okay, meron kang 0505, ending and the beginning and completion. Ibig sabihin, may magtatapos na sitwasyon sa buhay mo. Ibig sabihin, is completion yun. Yung alimbawa, doon sa hardship, difficulties, matatapos na yun. Ganyan. Yun. Okay, the eye candy. Intuition, inspired action, beauty, art, socializing, flow, potential, and romance. O, diba? Saan ka? Get some fresh air or call someone your pal over.
Yun naman pala, baka naman kailangan na rin, ano, sino man ito. Take a look around you. There is so much natural beauty waiting to be discovered. Medyo siguro kung medyo may mga nararamdaman kayo, siguro labas-labasin kayo para maibsan yung inyong mga nararamdamang situation ko ano man yan, or mag-heal ang mga dapat mag-heal. Yan. Either your will soon become involved in a exciting new project. Aba, may ano pala, may mangyayari sa'yo. May mga gagawin, action, movement, o may mga project kang gagawin. Or you will go out on date. Aba, baka pwede naman makisama. Baka pwede sumama, joke. At istorbo ka. Okay, fine. Put your charisma. Aba, to use everywhere. Spread your charm around. Aba, sobrang charming yarn. Yeah, mas magiging charming ka this time. Mas magkakaroon ka ng attraction sa mga taong nasa paligid sa iyo. Diba? Gamitin mo yung charisma mo. Lalaki ka man o babae. In a good way, in a nice way, Hindi yung, tandaan mo, what goes around comes around. Kasi, magbabak yan sa'yo. Ha? Okay, tingnan natin ang iyong energy. Okay, when it comes sa iyong energy, sa iyong 3 again, oh. Haha, ang galing. Alam mo, may ma-achieve ka sa buhay. As in, may mangyayaring growth. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito is, nandun ka sa point na may mga bagay o sitwasyon ka na iniisip o pinag-aaralan to growth, parang nandun sa point na yon. Ako nakita, may mga bagay ka rin na dinadamdam o dinidibdib, no? Pwedeng sinasarili, ganyan, sa iba sa inyo. Sa iba naman, hindi naman yung happiness, sa nakikita ko sa'yo dito, hindi yung joy, yung happiness, hindi din yung point na pwede may mga makakasalamuha ka or makakausap mo na good term kayo. Yun nga lang, may konti lang din na medyo may nalulungkot akong nakikita. Parang may lungkot, may disappointment, meron akong nakikita na parang, I don't know if this is pagsisisi or regret, parang nandun sa point na yun, or nalulose of hope lang din siguro. But sila din yung sadness and loneliness para sa iba. Pwede rin nandun sa point na may pinanghihinayangan ka. Pwede nandun sa point na yun. No? Yun. Sa iba sa inyo is meron ka daw mga iniisip o ginagawa na gusto mo i-create, no? To growth, or pwede rin sa iba or mga i-create ka talaga, or sa iba sa inyo is magkakaroon ka ng mga pakikipag-usap sa tao or sa mga tao na malapit sa iyo. Yun na nakikita ko dito. Ingat ka na lang din sa iba sa inyo, baka may mga time na sumasakit yung likod mo, balikat mo, balakang mo, batok mo, no? Medyo i-remedy mo na lang din kung may mga nararamdaman ka, no? Yun na nakita ko sa iyo dito. Tingnan natin, parating. Nakakaramdam ka raw ng joy. Parating kay Taurus. Ay, ba natin para pantay. Okay, ay, 9-9, no? Nalo, ganda ng card mo, Yung card mo, alam mo, meron kang gagawin na sitwasyon na magbibigay ka doon ng effort talaga at magsasucess yon at marireceive mo yung reward na yon. Well, depende na lang din yun kung actionan mo siya, diba? Okay. Parating sa iyo, ang nakikita ko dito is magkakaroon ng union. Ako nakikita. And then also, union or magkakaroon ng mga open communication. Ganyan. Meron din ako nakikita dito na bigla ang magaganap o mangyayari na sitwasyon kasi dito may tao na gusto makipag-ayos or may mga ikaw or someone may pakikipag-ayos o may mga bahay ka lang din talaga na aayusin. This time, sa nakikita ko dito,
kung saang aspeto ng buhay mo yan, relationship, or sa business, trabaho, or connected ang pera, pwedeng sa iba ganun. Andito rin yung point na parating sa iyo is merong may lalaki. Kasi yung lalaki na to nagsi-same page kayo eh. May lalaki or babae maybe sa iba. Kasi may babae at lalaki ako nakikita dito. Nagsi-same page kasi yon sa iba dito. Kasi tingnan natin yung love mo pero bari magkakaroon ka ng connection na kilalang-kilala mo na talaga siya o kilala mo siya muli. Yun. Sa iba sa inyo is may mga time daw na may sakit ba kayo? May taong may sakit eh. Hindi ko alam kung sino. Ikaw or someone who's connected sa'yo, maring may taong may sakit, lalaki, or lalaki man siya o babae para sa iba. Yan, may mga taong sakit. Ikaw or someone who's connected sa'yo ha. Sa iba naman sa inyo, may mga time daw mananakta yung ulo mo or yung paa mo. Ingatan mo na lang sa iba. And then also is merong tao, iba dito kasi busy, may tao na may hihilingin sa'yo or ikaw sa kanya. May paghiling akong nakikita. Sa iba sa inyo, baka may mga bibilhin kayo, ganyan, o may mga pagkakagastusan kayo sa iba sa inyo. Someone spying, o may nagmamadsyag, ikaw or someone, yun nakikita ko dito, no? Meron. Someone want peace. Give me one more chance, sabi niya dito. May mga sitwasyon, merong tao na parang, alam mo yung point na hindi niya makayang ma-accept yung situation. They feeling abandoned, they feeling rejected, or ikaw ito or siya, pero may tao na gano'n nararamdaman or may mga bagay o sitwasyon na parang hindi niya kayang ma-accept o hindi niya ma-accept. Yun ang sabi. Iba sa inyo baka busy kayo or busy lang kayo sa pag-iisip na sana ganito, sana ganon, sana ganyan. May mga konting frustration ako nakikita, emotional, or nandun yung point na medyo may napofocus ata yung iba sa painful ng sitwasyon o kaya is medyo frustrated eh. Medyo thinking of negativity or frustrated or nahandun yung point na i-stuck o natatrap ka sa sitwasyon. Anak, yung buntot mo haba. Yun. Kung sa aspeto ng buhay mo, sa anong aspeto ng buhay mo, alay, mag-ingat ka. Oh, may nakita ko ditong tao. Anak! Today! Ingat ka sa isang tao, Kilala mo na to. Parang may something sa kanya. Kasi nandito si Justice. Ang nakikita ko dito, may person dito na nagkakaroon siya ng choices. Tingnan natin. Dapat po iwasan. O baka ikaw nalilito ka sa sitwasyon o may mga sitwasyon na malilito ka talaga. Gaman na, bibigyan. Okay, dapat mong ay, napupo. Ayan, dapat mong iwasan yung magpupo kung saan-saan. Joke. Dapat mong iwasan. Siyempre, yung maging maiksi yung pasensya mo, no? Iwasan mo, habaan mo pa yung pasensya mo. No? Habaan mo yung pasensya mo hanggat maaari. Give hard work talaga sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo ma-develop. Yan. Try to invest more to yourself sa mga tao na nasa paligid mo. Ingat ka lang sa mga salita mo din, sa mga desisyon salita mo. Andun yung point na yon. Tsaka sinasabi dito, huwag kang mahatak na nakaraan o huwag mong ulitin yung nakaraan. O basta wag mangyari yung nakaraan sa iba ganon. Iwasan mo rin, syempre yung mga sitwasyon na pwedeng maging outcome is chaos talaga, 'di ba? Yung mga hindi magulo, basta maging chaos siya, mga ganyan. Iwasan mo. Dapat alamin mo para hindi maging chaos 'yun, 'di ba? Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit. Iwasan mo yung mga conflict, pagpapabaya, yung ma-burden ka, iwasan mo 'yun. Siyempre is iwasan mo rin yung iniisip mo naman din yung future sa nakikita ko sa'yo. Siguro yung ano lang, yung situation na
na mga ikaka-frustrate mo tulad ng nakita ko kanina, o kaya yung wala ka sa plano, magkaroon ka ng mga pagpapaliban, delay, iwasan mo yan. Yung mag-for of management ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo, iwasan mo yung mga ikaka-anxiety mo, ganyan. Siyempre, kung may mga anxiety ka ngayon, resolbahan mo, siyempre. Nando lang yung point na yun, di ba? Siyempre, you need to find peace. Kung kailangan na makapag-communicate, give your opinion in a good and a nice way, gawin mo. Siyempre, and then, siyempre, kung may mga bagay na gusto makipag-ayos o makipagbate, alam mo, medyo babaan mo na lang din minsan. Basta ikaw na bahala. Nasa iyo naman yan. Ikaw na bahala na dyan yung point. Kumbaga, syempre, iwasan din natin yung medyo, alam mo yung point na masyado kang mahigpit, o kaya is yung mga taong ganun, iwas ka sa ganun, o kaya is minsan yung mga taong matataas ang ego. Kailangan natin kasing iayon in a good and a nice way when it comes on ego, yung mga sinasabi natin, yung salita natin, nandun sa point na yun, ano. Kumbaga, pwede tayong mamili ng mga bagay natin pwedeng sabihin, pwede nating piliin yung mga bagay na kung sino haharapin natin, pwede tayong mamili ng kung sino yung ipaglalaban natin, o ano yung gagawin natin o aaksyonan natin. Ganyan, pag-isipan mo maigi. Choose your battle. Kumbaga, nandun din sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. Kasi pwedeng mag-mess yun if ever na magkaroon ka ng mga chaos talaga. Magkamali ka. Well, every pagkakamali naman is may lesson. Yun nga lang, kung paulit-ulit yun, medyo hindi na ata lesson yun. Matigas na bungo nun, di ba? Ikaw man to or someone who's connected sa'yo. Okay, tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ay, may Wheel of Fortune ka, oh. Oh. Okay. Okay, when it comes, ay, devil. Okay, when it comes sa single, sa mga single dyan, aba lang. May mga ikakagulat, ikakasya ka daw, oh. Kung may nakakausap kayo, ingat ka. As in, mag-ingat ka. Kasi itong tao na to, hindi rin. Magkakaroon ka rin, hindi ko alam kung, kasi mayroon siyang hindi sinasabi sa'yo. Or nandun yung point na makamagulat ka na lang one day, di ba? Na meron pala siyang nililihim o tinatago. Kasi may lihim or secret, something. Ako nakikita sa tao. Well, hindi ko sinasabi na ayawan mo siya, ha? Huwag ka lang aanga-anga. Ganun lang. Okay? Si ate, hindi lang ni ate, mukhang gago. Ayaan nyo na, masanay na kayo. Alam niyo naman na ganito ako. Ay, sorry sa mga bago dyan. Masanay na po kayo. Yan talaga si ate. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan. Sa mga nagkahiwalay, ang nakikita ko dito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Kasi may mga situation na hindi nagustuhan, o may mga sinabi, action, movement na nangyari na nasaktan, I think, dito sa situation. Pero ang nakikita ko kasi dito, handun naman talaga yung effort o yung support, no, nakita ko dito. Pero sa mga nagkahiwalay, dito nagkakaroon kasi ng, nagkaroon ng rejection, nagkaroon siya ng dissatisfaction or lungkot. Ang nakita ko dito, nagkakaroon ng action on and off, mga ganyan situation siguro sa iba, kaya rin kayo nagkahiwalay. Pero handa yung self-questioning. They feeling stuck, handa yung mga self-questioning, siguro bakit ganyan, bakit ganun, ganyan. Pwedeng nahando sa point na yun, pero nahando yung point na nagkakaroon ng pag-iisip ang isa sa inyo na gusto niyang i-fix itong sitwasyon na ito. Anak! Inuubos na naman yung card ni mami. Yon. Maaring isa sa inyo may mga bad habit talaga, o may mga sitwasyon na hindi nagkakaroon ng pagkocontrol, mga ganyan, or may any situation of bad habit, kung ano man yan. Marami kasi ibig sabihin ng bad habit, di ba? Pwedeng halimbawa is masakit magsalita, sakim, makasarili, o kaya is controlling, o kaya is yun nga, kung ano man yan, basta yung mga maling gawain, mga ganyan, kung ano man mga bad habit na ito. Okay,
Well, gusto niya pa rin niya magkaroon ng feast. They manifesting, isa sa inyo nagmamanifest talaga na magkaayos. Pero may gustong makipag-ayos. Yun nakita ko dito. Sa mga in a third party relation, di ba kita-kita naman na may third party, di ba? Yes, may third party. Tsaka hindi lang naman ikaw ang kausap niya. May iba pa siya kinakausap. Isa sa inyo may iba pang kinakausap. Yun ang nakikita ko dito. Parang hindi natututo yarn. Well, dumating talaga yung point na napagod din sa iba kaya nagkahiwalay. And then also, yun nga, sa may mga third party, alam ko na napapagod ka na rin naman. Tsaka aware ka daw na may third party. Tapos ikaw pala gumagawa ng third party, o saan ka? Dahil. Well, hoping, hindi kayo magkahiwalay totally. Kasi ang nakita ko dito is may masisira. Sira na talaga, actually. Pero isa sa inyo nag-iisip na lang. Nag-iisip na ganito, ganyan, ganon. Pero wala pa naman ako nakikitang movement, pero nakakaramdam ng pagod. Yung isa sa inyo. Kasi ano na siya, malungkot. Ano mo yung point na yun? Sa mga third party, isa sa inyo medyo mataas yung ego. Parang alam mo yung point na, if you want me, you need to follow me. O, saan ka? Diba? Sana, bahala kayo. Relasyon nyo yan. Buhay nyo yan eh. Okay, sa mga walang third party relationship. Sa mga walang third party, sa mga walang third party relation, andun naman yung effort pagdating sa situation. Talagang andun yung effort, andun yung determination, andun yung focus, andun yung stability. Andun talaga yung tibay, no? Yung tibay ng situation. Nagkakaroon, alam mo yung point na kahit nagkakaroon kayo ng mga struggle or hindi nagiging maganda yung situation na i-stuck man yan o na i-stagnant, still nagkakaroon kayo ng pagsasaayos or nagkakaroon ng pagre-reset. Nandun sa point na yun, no? Sa nakita ko dito. Talagang yung isa sa inyo, handun yung point na there's a clear path. Or maybe pareho kayo, may clear path ako nakikita, may positive destination naman ako nakikita. Aware naman ng bawat isa or aware ng isa sa inyo, vice versa. Sa nakita ko dito, yun nga, siguro may time lang siguro na isa sa inyo siguro tumatahimik o hindi gano'n nagsasalita. Yan, pero hindi yung supportive napaka-very supportive nung isa, napaka-loyal nung isa. Yun nga lang, hindi talaga may iwasan. Siyempre sa relasyon kasi, magkakaroon talaga ng mga dissatisfaction. Natural kasi yun yung minsan merong hindi okay, minsan good, okay, hindi good. Ganoon talaga yun, natural yun. Pero once na itong sitwasyon na to is paulit-ulit, mag-ingat ka. As in, kailangan sa inyo is isa sa inyo maging patient talaga kasi nagkakaroon ng lamat na yung sitwasyon or magkakaroon talaga kayo ng lamat. Pero hanggang kayang i-fix, okay? Ang sinasabi, huwag palalain. Well, choice mo yan. Ingat na lang din, no? Okay, tingnan natin ang iyong money. Pwede rin sa iba sa inyo talaga may bad habit talaga yung isa sa inyo dito, no? Ingat ala kayo, may mga bad habit yan at hindi ma-control ang sarili or mga maling gawain. Ganyan. Ingat na lang. Money, trabaho. Ay, ayun lang. Diba? Inayos ni mami, tapos go kayo dyan. Okay, kung wala kayong trabaho, sa mga walang trabaho, dyan, nagpupuna naman ang anak ko. Anak, sabi. Sa mga walang trabaho dyan, naman, may kailangan nyo talagang mag-aksyon, Huwag yung bahala ng situation. Diba? Kailangan nyo makipag-usap or magtanong-tanong. Ganun lang yun. Depende rin kasi yan sa action mo Kaya ang nakita ko sa'yo, hindi ka stable. Okay, sa trabaho mo, well, hindi mawawala ang mga taong manggagamit, 'di ba? O baka ikaw isa ka doon. Pero andun yung mga taong manggagamit. Alam mo yung point na kapag kailangan ka nila, andyan sila. Pero pag kailangan mo na sila, wala na sila. Ganyan, yung mga taong may pagka-obsessive. Sa nakita ko dito, uy, ingat ka, may nakikita ako sa'yo. Ay, mamaya na. Yung mga ganon, syempre may mga tao talaga na, hindi ko alam kung
tinatakot ka ba o natatakot ka? Hindi ko alam, gano'n, may mga gano'ng sitwasyon. Well, may mga sitwasyon lang siguro sa trabaho mo na medyo hindi magiging good na medyo palala yung sitwasyon, ano, sa halimbawa, sa trabaho mo is kung may mga nambubuli or mga masyadong mapang-abuso, mapanggamit, medyo lalala yun, ano, kaya medyo ingat ka na lang din sa iba. Mag-ano ka, put a guard ka pagdating sa kanila. Siguro na doon na pinaka-the best sa lahat, no? Yan, wag yung situation na wala kang magagawa, ganyan. Siyempre, put a guard when it comes sa sarili mo, talagang kinakaya mo naman tsaka nakakaya mo siya sa nakikita ko dito. Yun, may mga tao siyempre may mga masasabi sa'yo, 'di ba? Natural yun, natural na yan kahit kahit kanino naman natural yan. Dedmahin mo na lang ang pinaka-the best sa lahat, ha? Sa pera mo naman, sa pera mo, ang nakikita ko sa'yo dito is maraming opportunity na darating sa'yo. As in maraming opportunity na darating sa iyo, medyo mapi-freeze lang yun, hindi ko alam kung bakit, pero may mga mag-o-open na door para sa'yo. Sa nakikita ko dun na maaring mas magiging good yung pasok ng pera sa'yo, sa iba sa inyo. Pero ang pinaka ipo-point ko sa'yo na mag-ingat ka yung pera mo talaga kasi may nakikita ako dito na corrupt. Maraming ibig sabihin ng corrupt. Puwedeng may tao na magsisinungaling para madaya ka niya pagdating sa pera, malinglang ka niya, mga taong tuso, gagamitin ka niya, o kaya naman is, mga gano'n na sitwasyon, ano, kaya ingat ka na lang din. O kaya mga tao na magsisinungaling o magiging dishonest pagdating sa pera, ganyan. Kunyari sabihin nila wala sila pero meron naman, pero kung tutuusin yun nga, peperahan ka lang pala nila, 'di ba? Basta mag-ingat ka palagi sa mga nakakausap mo, 'yan, sa mga action and movement mo pagka-connected na ang pera, medyo maging mas wais ka diyan, 'no? Pero choice mo 'yan, maniwala ka man dito o hindi is your choice kasi buhay mo naman 'yan, ano? Basta ako nagbibigay ako ng warning para maiwasan niyo yung mga bagay na puwedeng maganap o mangyari. Well, sa'yo ko kasi 'to nakita ngayon, na maaaring ngayon is baka tumapat talaga 'to sa'yo, 'di ba? Kasi yung iba kasi philosopher, kahit naman kanino nangyayari. Yes, kahit kanino nangyayari 'yan, kahit kaninong element nangyayari 'yan. But still kasi ngayon ko kasi nakita 'yun sa'yo. Baka this time, this August is mangyari 'to sa'yo, 'wag lang tatanga-tanga, 'no? Okay. Well, choice mo pa rin naman 'yan kasi buhay mo, okay? Nasa sa'yo naman 'yan. Tsaka yung medyo ano, masyadong magastos, ingat ka na lang din, ano, sa nakita ko dito, tsaka yung mga panggagamit, ganyan. Well, choice mo pa rin 'yan, 'no? 'Yun. Arigato namaste, God bless.